ililigtas kanya mula sa kamatayan at sa talim ng espada kapag may digmaan. May ingatan ka mula sa dilang gaya ng hagupit at hindi mo katatakutan ng kapahamakan kapag dumating ito. Pagtatawanan mo ang pagkawasak at gutom at hindi mo katatakutan ng mababangis na hayop sa lupa dahil hindi ka sasaktan ng mga bato sa parang at magiging maamo sa iyo ang mababangis na hayop sa parang. Titira ka ng panatag sa iyong tolda. Kapag tinitingnan mo ang iyong pastulan, walang isa man ang nawawala. Magkakaroon ka ng maraming anak at ang iyong mga inapo ay magiging kasindami ng pananim sa lupa. Magiging malakas ka hanggang sa kamatayan, gaya ng mga tungkos ng butil na tinitipon sa kanilang kapanahunan. Sinuri namin ito at nakitang totoo. Pakinggan mo ito at tanggapin. Kabanata 6. Sumagot si Job, Kung matitimbang lang sana ang paghihirap ko at mailalagay sa timbangan kasama ng mga trahedyang dinaranas ko, dahil ngayon ay mas mabigat pa ito kaysa sa mga buhangin sa dagat. Kaya naman naging padalos-dalos ako sa pagsasalita. Dahil pinana ako ng makapangyarihan sa lahat at kumakalat sa katawan ko ang lason ng mga palaso. Nakahanay laban sa akin ang nakakatakot na mga pagsalakay ng Diyos. Mag-iingay ba ang mailap na asno kung may damo ito? Oo nga ba ang toro kung may pagkain ito? Kinakain ba ng walang asin ang matabang na pagkain? O may lasa ba ang katas ng halamang malbabisko? Ayokong hipuin ang mga iyon. Gaya iyon ng sirang pagkain. Mangyari sana ang kahilingan ko. At ibigay sana ng Diyos ang kagustuhan ko. Nadurugin ako ng Diyos at iunat niya ang kanyang kamay at patayin ako. Magpapaginhawa pa iyon sa akin. Tatalon ako sa tuwa sa kabila ng napakatinding kirot dahil hindi ko itinakwil ang mga pananalita ng banal na Diyos. May lakas pa ba ako para patuloy na maghintay? At ano pa ba ang inaasahan ko para patuloy na mabuhay? Kasintibay ba ako ng bato? O gawa ba sa tanso ang laman ko? May magagawa ba ako para tulungan ang sarili ko? Ngayong wala nang sumusuporta sa akin. Ang taong ayaw magpakita ng tapat na pag-ibig sa kapwa niya ay mawawalan ng takot sa makapangyarihan sa lahat. Ang sarili kong mga kapatid ay mapandayang gaya ng sapa sa taglamig. Gaya ng sapa sa taglamig na natutuyo. Maitim ito dahil sa yelo at nakatago rito ang natutunaw na niebe. Pero sa tag-init, nawawala ang tubig nito at naglalaho. Natutuyo ito kapag uminit. Nalilihis ang daloy nito. Dumadaloy ito sa disyerto at naglalaho. Hinahanap ito ng mga pangkat mula sa Tema. Hinihintay ito ng mga manlalakbay mula sa Sheba. Napahiya sila dahil umasa sila sa wala. Nabigo lang sila pagdating doon. Naging ganyan kayo sa akin. Nakita ninyo ang kakilakilabot na trahedyang sinapit ko at natakot kayo. Nanghingi ba ako sa inyo o humiling na bigyan ninyo ako ng regalo mula sa kayamanan ninyo? Humingi ba ako sa inyo ng saklolo mula sa kamay ng kalaban o mula sa mga umaapi sa akin? Turuan ninyo ako at tatahimik ako. Tulungan ninyo akong maintindihan ng pagkakamali ko. Hindi masakit ang tapat na pananalita. Pero ano ang pakinabang sa saway ninyo? Gusto ba ninyong ituwid ang mga sinabi ko? Ang pananalita ng isang desperado na tinatangay ng hangin. Pagpapalabunutan din ninyo ang isang ulila at ibebenta ang sarili ninyong kaibigan. Kaya ngayon ay humarap kayo at tumingin sa akin. Dahil hindi ako magsisinungaling sa inyo. Pakisuyo, pag-isipan ninyo itong muli. Huwag ninyo akong hatulan agad. Oo, pag-isipan ninyo itong muli dahil nananatili pa rin akong tapat. Iniisip ba ninyong wala sa katwiran ang dila ko? Hindi ba malalaman ng alangal ako kung may mali? Kabanata 7. Hindi ba ang buhay ng taong mortal sa lupa ay gaya ng sapilitang pagtatrabaho? At ang mga araw niya ay gaya ng sa upahang trabahador?
gaya ng ali